Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sa mga araw na ito ay gawin natin na malakas ang ating pangangatawan sapagkat ito yung mga araw na kung saan ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating mga kasalanan. Sikapin natin na laging magbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tapat na pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay hindi na natin maisip na balikan pa ang mga bagay na nakalipas na mga gawain natin na labag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Malinaw ang talatang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga nananampalataya. Tinawag tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kayo ay magbalik loob sa Allah. Magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tapat na pagbabalik loob. Taubatan nasuha. Tapat na pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi na babalikan o hindi na maisip na balikan pa ang mga nakaraan na mga kamalian o kaya ay mga pagkakasala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Upang ang inyong Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay buburahin niya sa inyo ang inyong mga kamalian. Ang inyong mga kamalian, ang inyong mga nagawa na mga kasalanan. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. At kayo ay papapasukin niya sa mga halamanan sa paraiso na umaagos ang ilog sa ibaba nito. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Fi hadha ash-shahr, shahru Ramadan, mawsimut tawbati wa ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ang buwan na ito, mga kapatid, buwan ng Ramadan, ay ito ang panahon o kaya ay ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na oportunidad sa mga tao na kung saan ay magbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tinawag niya. Patuloy niyang tinatawag ang kanyang mga alipin na nagkasala laban sa kanilang mga sarili. Sila ay nagkasala, nakagawa ng anumang mga ipinagbabawal labag sa Allah subhanahu wa ta'ala na huwag silang mawala ng pag-asa. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Napakalinaw ang talatang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Bagamat madalas natin ito naririnig, madalas natin nababasa ang talatang ito. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Sabihin mo, O Muhammad, sa aking mga alipin, Ya ibadiyallazina asrafu, o aking mga alipin na sila ay asrafu ala anfusihim, nakagawa ng mga kamalian laban sa kanilang mga sarili, nakagawa ng labag sa Allah subhanahu wa ta'ala, la taqnatu min rahmatillah, huwag kayong mawala ng pag-asa mula sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan ninyo, mga kapatid,
lagi tayong tinatawag ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga nakagawa ng mga kasalanan na huwag tayong mawala ng pag-asa sa ating mga nagawa na kasalanan. Sa oras na ito, sa mga araw na ito, sa buwan na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, mausimut tawbati warruju'i ila Allah subhanahu wa ta'ala. Panahon o kaya ibinigay na opportunity sa mga tao na kung saan ay magbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, magbaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Huwag kayong mawala ng pag-asa sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Katotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapatawad niya ang lahat ng mga kasalanan. Lahat. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katotohanan na siya ay ibig sabihin ay higit na magpapatawad at pinaka-maawain. Napakalinaw para sa ating lahat mga kapatid na binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon sa buwan ng Ramadan na tayo ay makapagbalik loob. Napakalaking mga benefits na matatanggap natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya makikita natin sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nang siya ay umakyat sa mimbar upang siya ay magsermon ay nagsasabi siya ng amin, amin, amin. Nagtataka ang mga sahaba, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-mimbar faqala amin, amin, amin. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sugo ng Allah, umakyat siya sa mimbar na tinatayuan sa pagsisermon at siya ay nagsasabi ng amin, amin, amin. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Falamma nazala qila lahu ya Rasulullah hina sa'idta al-mimbar qulta amin. Amin, amin. Nang siya ay bumaba, hindi nakatiis ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay tinanong nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nila, usugo ng Allah, nung ikaw ay umakyat sa mimbar, ikaw ay nagsasalita ng amin, amin, amin. Ano ba yun? Kasi wala namang sinasabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bigla lang siya nagsasabi ng amin. Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala inna Jibril atani. Inna Jibril alaihi salamu atani. Faqala man adraka syahra ramadana falam yughfar lahu famata fadakhala an-nara faabadahu Allah. Qul amin. Faqultu amin. Mahaba ang hadith na ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Pero itong related sa tinatawag na buwan ng Ramadan ay ibig sabihin itong unang-una na nabanggit ni Propeta kasi 3 beses nag-amin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong unang beses mga kapatid ay ibig sabihin na sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang tanungin siya kung bakit siya nagsasabi ng amin, amin, amin. Sinabi niya na inna Jibril alaihi salamu atani. Katotohanan na si Jibril, si Anghel Gabriel alayhi salam, sumakanyang kapayapaan, dumating sabi niya sa akin. Ano ang sinabi niya? Faqala man adraka syahra Ramadan. Ang sino mang tao na maabutan niya ang buwan ng Ramadan, makaabot siya sa buwan ng Ramadan, falam yughfar lahu, na hindi mapapatawad ang kanyang kasalanan, ibig sabihin hindi niya sisikapin upang mapatawad ang kanyang kasalanan, kaya hindi siya pinatawad, hindi patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Famata, hanggang sa siya ay namatay, fadakhalan nar, siya ay mapupunta sa impyernong apoy. Faabadahu Allahu, at ilalayo na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qul amin. Sinabi ni Jibril, sabihin mo na amin. Faqultu amin. Kaya sinabi ko naman na amin. Napakalaking opportunity na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating pag-ayuno, ang ating mga pagdarasal, ang ating mga pagdarasal ng Tarawi, ang ating mga pagbasa ng Quran, ang ating mga panalangin, ang ating mga istighfar, mga paghihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating mga gawain, ang ating mga kilos, ang ating mga pananalita, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Opportunity ito mga kapatid na napakalaking mga
ibig sabihin ay kahalagahan, mga gantimpala na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ito ay sang-ayon sa, ibig sabihin ay sa pag-aayuno, sa mga patakaran ng pag-aayuno, alang-alang sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-aayuno ay hindi lamang para iwasan mo ang pagkain, pag-inom, o anumang mga nakakasira sa ibig sabihin ng mga pag-aayuno. Hindi lamang ganun, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, kundi ang pag-aayuno, mga kapatid, an nahfaza jawarihana. Ibig sabihin ay yung alagaan natin ang mga parte ng ating katawan, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Minal muharramat. Tingnan niyo sa lahat ng mga ipinagbabawal, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Katulad ng ating tiyan, alagaan natin na huwag nating lagyan ng mga haram, mga ipinagbabawal. Ang ating mga kamay, huwag nating ihawak sa mga ipinagbabawal. Ang ating mga mata, sikapin natin na huwag natin papanoorin sa mga, ibig sabihin, mga ipinagbabawal na dahilan ng ikagagalit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating mga tainga, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Ang ating mga dila, ang ating mga paa. Tingnan ninyo, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Hindi lamang ang nag-aayuno ay para umiwas ka sa pagkain o pag-inom o kaya anumang nakakasira sa pag-ayuno, kundi pati ang ating buong katawan, ang ating mga parte ng katawan ay nag-aayuno yan, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Ibig sabihin nito, mga kapatid, ayon sa naisalaysay ni Abu Hurairah, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sinumang tao na hindi umiwas sa qawla az-zur, yung pagsasalita ng mga kasinungalingan, pagsasabi ng mga kasinungalingan, wala malabihi, at ang pagsasagawa nito, falaysa lillahi hajatun, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang kailangan, hindi niya kailangan fi an yada ta'amahu wa syarabahu, hindi niya kailangan ang pag-iwas ng taong ito sa kanyang pagkain at pag-inom. Kaya samantalahin natin na ang Ramadan, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, mausimut taubati war ruju'i ila Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum.